Ladies and gentlemen, magandang gabi po. Nakakaasar po ito kaya gagamitin ang aking pagkaka-engineer at utak abogado. Sa nakakaasar po nangyari sa ating mga baha, paulit-ulit na lang po. Nakakaasar din pakinggan marami mga sektor, no, mga tao ni BBM, may mga vlogger din na mga BBM na obvious na nagsisisi ng baha kay Duterte na time. Kay Duterte, pinakahuling umupo siya is June 30, 2022. So kung may palpak man sa kanyang flood control project sa 2021, 2022, ibig mo sabihin kung nagbaha pa rin. Yung halimbawa, may plano na nagawa sa panahon ni Duterte at hindi nagawa. Ibig mo sabihin, walang obligasyon si Bongbong Marcos na ipagawa. Nakakasar pakinggan eh. May nagbiblame kay Duterte. Sabihin na natin mali ni Duterte. Hindi niya napagawa mga proyekto. So, kaninong obligasyon ang pagpagawa sa mga depekto na naiwanan? Ibig mo sabihin, pabalikin mo si Duterte pagka-presidente para mapagawa lang yung mga hindi na natapos? Mali po yung argumento eh. Marami akong mga vlogger na nakikita ganun. Hindi ko alam kung bakit ang tagal na ni Duterte. Kung baha pag-usapan, si Duterte pa rin ang nyo. Nung nakaraan lang, 288 billion na pundo sa flood control project. Inilipat ni Romualdez sa DPWH. Kaya nga, ang nangyari, breaking the record in history na for the first time, ang DPWH ang may pinakamataas na budget, 1.2 trillion pesos. Ito ay sumuway sa utos ng konstitusyon na ang dapat na may pinakamataas na budget ay sektor ng edukasyon. Dito, nawala na. Tinanggal na nga yung 30 billion na scholarship para sa mga CHED, sa mga bata. Marami pang mga tinanggal. Ang 80 billion tinanggal para sa PhilHealth, sa gamot. Kaya nagka-problem, bankrupt ngayon ang PhilHealth. Kinunan pa 90 billion. So, ito po yung klaseng gobyerno na hindi ko maintindihan kung bakit. Simple lang naman ang problema. Pag pinag-isipan niyo po kung paano kayo kumita, yan ang naging problema po. Kaya ginawa ninyo, inubos yung pera, nilagay nyo sa ayuda para pang-eleksyon. Yan ang katotohanan dyan. Ubos na ang pera sa eleksyon, sa ayuda. Ang magkano napunta sa ayuda? 70 plus 40. Mahigit halos 200 milyon. Bilyon, hindi milyon. Tapos 288 billion, kinarga ninyo sa DPWH. Iyon pala, hinandaan nyo para sa impeachment, pang-budget sa impeachment. Kagaya pati ayuda. Grabe. Bakit wala ka bang hindi ka ba nahiya, Martin Romualdez? At ikaw, Bongbong Marcos? Hindi ka ba nahiya? Alam mo na gano'n, hindi mo pa ginawa. Dapat bineto mo yan. Ngayon, tingnan nyo, 288 billion ang pundo niyo sa flood control. Ano, walang control ang flood. Ang pera lang na control ang flood, hindi. Ano mangyari niyan? Saan tayo pupulutin yan? Alam mo, sa totoo lang, bilang inhinyero, kaya kong sulbahin ang flood kung may budget lang ako at ako bibigyan ng mando kung paano ko sulbahin yan. Simple lang naman ang gagawin ko rito eh. Naaayon lahat sa law of gravity. Tapos, very obvious naman na hindi ka makagawa ng flood control project na pang buong Metro Manila. Kasi, malaking gastos, billion-billion ang gastusin mo kung gagawa ka ng main canal para sa buong Metro Manila. Kasi pwede mo gawin. Halimbawa, ganito. Yun, makinig ang mga kapwa ko engineer sa akin. Halimbawa, itong bilog na ito, Metro Manila. Metro Manila, tapos ito, ilog ng itong tinatawag na Manila Bay. Ito, Metro Manila, sa loob yung mga ilog. Noong panahon, noong araw,
na wala pang mga simento, mga lupa. Bastante ang ating natural na mga kanal na mga ilog na dinadaanan ng tubig baha pag tuwing may umuulan. Bastante po yun. Saan ka na makakita ngayon? Kasi ang ginagawa ng ating planning, imbis na pilitin natin ang mga mamamayan na magpumunta doon sa higher ground, sa mga bundok, pilit pa ninyo binibigyan ng titulo ang mga lupa kung saan ay natural na daanan ng tubig baha. Kagaya ng huwag na tayo lumayo. Meron dyan na dadaanan ng tubig baha dyan sa Commonwealth Avenue. Pero ginawa nyo kalsada. Nilagay nyo pa, binigyan nyo pa ng titulo, marami mga tao dyan nakatira. Sa Cainta, nakatira dyan, ubos ng bumuhos ng tubig galing sa Wawa Dam, papasok, dadaan sa Marikina River. Lahat ng mga bahay dyan sa Cainta, lubog. Bakit po? Si classmate ko, Danilo Ligarda Ligoro. Good evening, classmate. Ito po kasimple, no? Bakit hinayaan natin? Manggahan floodway? Floodway na nga kung tawagin. Pag may ulan, dadaanan ng baha. Bibigyan mo tao ng titulo paggawa ng bahay? Anong klase? Dapat, ang gagawin dyan, kung ako ang presidente dyan, i-expropriate ko lahat yan, kunin ko, gagawin ko na malapad na baha, gawin na lang ng park na kung saan floodway na lang siya. Kung may baha, dadaan ng baha. Magtapos sa walang baha, gawin lang siya na temporary na gamit, hindi pwede sa gamitin pambahay. Kasi problema ka tuwing baha, mag-rescue ko sa mga mamamayan, ang hirap. Marumi na nga ang ating, ano ba nag-contribute sa baha natin? Ang ilog natin ay laging may mga puno ng buhangin, puno ng basura. Tapos, matagal na yung problema. Kung ibigay nyo yan, gawin na lang po para madali. Gagawa na lang mag-drawing na lang mga engineer ng DPWH ng master plan. Kung bubuong Metro Manila, ganito to. Gagawa kahit isang guhit lang sa gitna. Pinakamaiksi. Parang curve lang. Gagawa kayo na malalim na kanal. Na kung saan, bawat pagdumaan sa San Juan, buhos ng tubig doon. Dumaan sa Pasig, bubuhos ng tubig doon. Dadaan sa Manila, buhos ng tubig doon. Lalabas lahat yan sa dagat. Pero bilyon-bilyon ang kailangan mo niyan. Maghukay ka ng malalim. Para ang lahat ng bawat bayan, bawat lungsod sa Metro Manila, na mayroong mga sarili nilang, hayaan mo sila na sarili magkaroon ng sariling system of drainage. Pero doon ang buhos ng lahat, sa main drainage ng lahat. Tapos, pwede mong gamitin yan as defense sa mga bomba. Laliman mo para ang lahat ng mamamayan, pag may dumating mga missile dito galing China, ay diyan mo ngayon itatago sa tunnel ang mga mamamayan. Pang-depensa sa mga missile. Pero hindi niya magawin, mahal. Ngayon, ang pinakamura na sistema is, hayaan na lang, tanggalin mo na yung mga bahay, ilipat sila sa marami tayong lupa sa Rizal Province, sa Cavite Province, sa Bulacan Province, sa malapit Karatigpok, ilipat yung mga nasa floodway. Meron na po tayong mapa ng geographical map na makikita mo ang nung mababang area. Ang tawag namin yan sa mga engineers, topographic map. Makikita mo kung saan ang mababang area at tatanggalin mo na ang mga tao dun sa mababang area. Pwede mong i-convert yan at kung may umuulan na magiging catch basin at para magamit natin na pagkukunan ng tubig, inumin para sa buong Metro Manila. At kung sa probinsya man, lalo dyan sa Pampanga, sa Bulacan, pwede kayong gumawa ng catch basin dyan.
At ang programa ng sistema, kung mga simpleng engineer lang, ano lang, through the action of gravity, water cannot rise higher than its source. So bababa talagang bababa by the action of gravity. Asan ka makakita dito? May bundok, may baha. Kasi walang lusutan, walang labasan ng tubig. Ang dami nating pera, saan napunta yung 288 billion na nakaraan lang? 2025, dilipat nyo doon. Naano ng baha? Nagka-eleksyon lang, nawala na, pati nauna pa nawala sa baha. Bastos talaga itong gobyerno natin. Bakit hindi lang gobyerno natin? Simula, ugali na talaga ito ng lahat ng mga naging presidente, Duterte included, Noynoy included. Walang solusyon para sa baha. At lahat naman itong problema sa baha, nagsimula ito sa corruption. Dahil election time, naglaan kayo ng 288 billion na budget para sa flood control. Nauna pang nawala. Pag-eleksyon na ibigay na yung pera sa flood control. Hindi nagawa ang flood control kasi ang ginagawa po ng mga congressman natin, ladies and gentlemen, halimbawa, ilog dyan sa Bicol, yung Bicol Main Basin Project, River. 5 distrito ng Kongreso ang dinadaanan ng Bicol River Basin. Ang gagawin nila, gagawa nila ng pundo. Tapos, si Saldico, ginagawa niya, kontraktor siya, congressman pa, palagyan lang ng bako, kunwari, humukay, nagtanggal ng mga buhangin, mga bato, pa-picture, pa-picture, pagtapos picture, o di kaya may video konti, sisigilin na, ideklara na tapos ng proyekto. Andyan pa rin ang baha. Kita mo, nung nakaraang baha, nung October, punong-puno yung Naga at Albay. Ganon din ngayon sa Metro Manila. Ang Metro Manila, sinisisi nila kay bumaha dyan sa Taft Avenue sa Manila. Ang theory ng mga loko-loko na hindi naman mga engineer, hinarangan daw ng Dolomite Beach. Matagal na yung Dolomite Beach, ilang beses na baha na, hindi naman, ngayon lang naman lumabas ang baha nyo dyan. Ibig sabihin po, yung pinalabas ng pondo na 288 billion sa nakaraan, ngayong taon, ay hindi nyo ginamit. Binulsa nyo, ginamit nyo sa pang-eleksyon. Pamili ng boto. Ang tama po dyan. Tapos ngayon, nagkukumahog kayo. Maswerte lang ako sa lugar ako ng mataas na lugar. Kasi ako sa baha. Kawawa naman mga bahay na nalagay dyan sa perennial, Sa ilan pa ulit-ulit na po ang baha sa Pilipinas. Pwede na po nating i-record yan. Kung ang engineer natin ginagamit ninyo, maraming municipal engineers, city engineers, pag baha, palabasin mo sila, magbibitbit sila ng metro na pataas. Kunin na soundings, ang height ng level ng tubig, lahat sa area, tapos gagawa sila ng mapa kung saan. Tapos identify nila, hanapan nila kung saan ipalabasin ang tubig. One thing you notice, ladies and gentlemen, nabaha na sa loob ng Manila City, Pasig City, saan? Pero pag tinignan ng Pasig River, hindi naman baha, hindi naman puno. Bakit ganon? Isa lang pong ibig sabihin, hindi nakarating sa Pasig River ang mga tubig na nanggaling sa interior. So, dapat pa ba natin pag-awayan yan? Hindi mo na kailangan maging engineer para maintindihan mo yan. Di ba mas mataas pang Top Avenue kaysa Pasig River? Bakit ang katabi ng Top Avenue, yung sa likod, sa ilikod, sa Ayala? Bakit yung Pasig River dyan hindi naman napupuno? Kung lahat ng tubig dito makita mo sa Metro Manila, kung nailusot mo lang yan sa Pasig River, walang baha po kasi ang Pasig River diretso yun sa bunganga. Hanggang sa bunganga na sa dagat. Tapos, kung dadaan makakarugtong din ang San Juan River ng Pasig River,
Bakit kung dumaan sa San Juan River, bumabaha ang mga katabing lugar ng San Juan River? Tapos, ang notorious pa baha dyan sa Quezon City, San Jose del Monte, dyan yung ilog dyan sa likod ng sa may Umbil Street. Paulit-ulit na ng baha niyan, wala man ang solusyon. Kaya nga siguro ang solusyon dyan, wag na lang bigyan ng budget bawat congressman ng flood control budget. Ibigay na lang sa MMDA as a whole, sila na magplano. Doon na lang ibigay para walang politika mangyayari. Di ba? Engineer Alex Muhammad, engineer ng DPWH, ng MMDA. Mas maganda pa ang pera ibigay sa MMDA. Ang MMDA na magplano at walang politiko na makialam kung paano gagawin ng MMDA, kung paano palabasin papunta sa Pasig River ang lahat ng tubig sa loob ng gaya sa Espanya. Taon-taon na lang tuwing umulan ang Espanya. Yan ang universidad na laging sa tubig, UST. Bakit? Hindi naman masyado bahain dyan sa FEU banda, sa UE banda. O sa Mindula banda, sa CEO, at saka sa San Beda. Ba't walang baha dyan? At may katabing ilog pa yan. Ibig ba sabihin maayos ang labasan ng tubig dyan, ng ilog? Katabi ng Malacanang yan. Saan ba tayo dito, kailan pa ulit-ulit na lang ito? Ang pera natin, sana matatapos na ang problema sa baha ngayon. Halimbawa, unang pera natin, gastusin natin 1 trilyon sa tubig, sa baha lang. Pag matapos, kasunod na taon, wag na tayong gumamit na magpera para sa flood control kasi nandun na, nagawa na. Tapos kasunod na proyekto naman. Ang problema sa inyo, nakapunta ako sa Vietnam, ang ganda ng kalsada ng Vietnam. Nakapunta ako sa Saigon, ang ganda, mas maganda pa ang Saigon. Mas organisado tingnan ang Saigon kaysa Manila City. Buuin mo na Metro Manila. Mas maganda tingnan ng di hamak ang Saigon. Organisado. Ang mga kalsada sa classmate, no? Si classmate Danilo Rigoro. Ang kalsada doon sa Saigon, napakaganda. Walang patong na asfalto. Simento lang. Hindi yan binubungkal. Matagal na nila nagawa. Walang korupsyon sa kalsada nila. Kasi ako bilang civil engineer, kapag malabnaw ang simento na hinalo mo sa isang konkreto, 1 buwan lang na kalsada, tatalsik-talsik na yung mga buhangin. Kasi kulang ang pangdikit na simento. May masunod nun, makita mo mga bato-bato. Yan ang walang kwenta ng paggagawa ng simento. Yan, popular sa Pilipinas yan. At kung hindi man, maganda man paggagawa ng kalsada sa atin at maayos, bubungkalin, gigibayin at gawin ulit ng mga bagong kalsada. Tapos, para maitago nila yung kanilang corruption, anong ginagawa nila sa Pilipinas? Papatungan ka ng asphalt layer, asphalt overlay, para hindi makita yung simento, yung kalidad ng simento na pinatungan. Siyempre, yung asphalt, pagdating sa mainit, didikit sa gulong yan ng truck. Kasi matutunaw yan kunti. Parang parang clay. At kung pag ma-sticky na siya, didikit ngayon sa gulong pag dumadaan ang gulong ng truck. Kaya yan ang dahilan para marami ka makikita ng mga asfalto na may mga bako-bako. Kasi ang part ng asfalto, kinain, binitbit ng gulong. Dapat ang kalsada natin dito, yung pure concrete. Na, tingnan nyo naman ang kalsada namin dyan sa South Cotabato, si classmate Jonar Plaga, si classmate Kapitan Danilo Ligoro. Grade 1 pa lang kami, ginawa na yung kalsada mula sa Coronadal City papuntang General Santos City.
Bakit hanggang ngayon hindi pa nasira? Oh, grade 1 ako, ilang taon ako noon? 7 years old. Ilang taon ako ngayon? 60. Oh, 53 years, hindi pa nasira. Ganon sana ang mga kalsada kasi ang gumawa noon, panahon ni Marcos Sr. ginawa. In fairness kay Marcos Sr., yung mga kalsada noon ay walang korupsyon. Yun naman ang nakita ko na ang korupsyon ni Marcos sa ibang bagay. Pero sa pagdating sa kalsada, walang korupsyon. Ang pruweba ko, yung ginawa ng Hanil Construction na South Korean company, dyan sa Coronadal to General Santos City, 53 years old na ngayon yan ang kalsada. Wala pa rin kahit kunting biak. Ang dumadaan dyan, mga truck ng mga Dole Philippines. Malalaking truck. Ngayon, ang mga bagong gawa na kalsada, madaling masira. Mga pinapagawa noon ni Congressman Dinan Hernandez, maraming sira na. Ewan ko kung ano pinagawa naman ni Congressman Peter Miguel. Hindi ko lang alam kung saan ang mga kalsada kasi may kalsada na naging congressman siya, may mga kalsada na nagawa na sa panahon pa ni Dinan Hernandez. Pero may mga ang labnaw ng kulay. Kaya mga kontraktor po sa Pilipinas, puro kawatan yan. Kaya ako po, engineer ako, pero hindi ako nag-business sa classmate Danilo Rigoro. Kagaya rin siguro, kasi ganoon din si Engineer Ruel Chanson, hindi kami pumunta sa construction business. Kasi bakit? Binibenta ko lang kaluluwa ko dyan. Hindi ka makakakuha ng kontrata. Tanong mo kay Engineer Ruel Chanson. Hindi ka pwede makakuha ng kontrata sa gobyerno kung hindi ka magbigay. Ganon lang yan. So ito po ang sistema. Mayroon tayong kontrakto na mga project na mga flood control project, maliitan. Ihati-hatiin sa mga congressman. 288 billion. Tapos kada congressman may alaga na mga kontraktor na mga flood control contractor. Ang ginagawa nyo, pa-picture lang. Ayaw nyo naman gumawa ng batas na kailangan ang mga trabahante ng kontraktor ay may body camera para malaman kung nagtatrabaho o wala. Pati pag kuha ng simento. Tapos, dapat may checking dyan sa batching plant. Kasi ang ginagawa ng batching plant sa mga yung may ikot-ikot, malaking truck na may bit-bit na mga simento, ibubuhos. Sila lang gumawa doon. May checker ba dyan? Walang checker. Ngayon, ang isang pamamaraan namin mga civil engineer mag-check, pagdating ng simento, kukuha ko ng, meron akong 1-foot cylinder. Cylinder, bilong yun parang lata. Medyo malaki sa bunganga at maliit sa parang baso. Maliit sa puwit. Lagyan ng simento na bagong timpla at balik na rin at ibitawan mo ang simento, ipatong mo siya sa sahig. Pag alsa mo, bababa ang simento, pag lumampas ng 1/4 size ang baba, halimbawa 1/4, pag bumaba siya ng sobra sa 9 inches, itapon mo na yan. Dalawang bagay lang yan, sobra sa tubig o kulang sa simento. Kaya, karamihan dyan, pag slam test mo, hindi na nila sinaslam test pagdating sa yung mag-deliver ngayon ng concrete mixer. Buhos. Merong mga pa yan. May mga hydraulic conveyor pa yan. Ibubuga ng hydraulic conveyor. Wala, hindi dumandaan sa slam test. Kaya nga, dito sa totoo lang, this country will never improve. Even 100 years hence. The only way na mag-improve ito ay kung may istrikto na ngayon ang nababantayan ang pagnanakaw. Kagaya ng isang uri ng pagnanakaw dyan, isabong ni Atong Ang. Biro mo, marami kayo may lisensya Atong noon. Atong Ang, di ba? Marami kayong may lisensya, 6 kayo may lisensya ng isabong. Bakit ang sa grupo mo lang ang may patay?
Bakit sa grupo ba lang may nawalang sabongero? Sa isabong naman ni Bong Pinida, walang nawala. Walang nawalang sabongero. Sa isabong ni Arnie Tevez, kahit na kriminal ang gagong yan, ay walang nawala na sabongero. Sa grupo naman ni Patrick Antonio, wala rin nawalang sabongero. Sa grupo ni Camilo Casculan, wala rin nawalang kasabongero. Sa grupo ng isang mayor na yun, wala rin nawalang sabongero. At bakit? Paano mo yung paliwanag yan, Atong Ang? Bakit sa iyo mo lang ang nawalan na sabongero? Tapos na sa Senate hearing, gumagawa ka ng kwento na dahil ikaw pinakamalaki, 95% ng sabungan ng isabong ay sa iyo napunta, gusto kang sirain ngayon, kaya gusto mo palabas si Bong Pinida ang dumukot ng mga sabongero mo. Eh, magagalit sa si Bong Pinida yan. Ay, nako. Itong baha po, litrato yan ng, ibig sabihin, dysfunctional ang government ni Bongbong Marcos. Ang baha po ang pruweba. Bakit dysfunctional? Kasi kung hindi mais magpatakbo, pag may ulan, hindi dadaloy ang ulan. Ang runoff ng ulan, mapipigilan yan, may harang. Kailangan ang runoff sa Metro Manila ng ulan ay dapat lahat yan, kung kanta pa ng asin, ang lahat ng tubig o ng ilog sa dagat patungo. Buksan ang isipan at mararating mo. Kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan papunta. Diba? Ay, nako. Yan po ang aking lecture dito. Bigyan niyo ako ng chance. Give me 2 years. Susulbahin ko yung kung ako i-appoint mo na flood char. Flood char. Ako magplano kung paano sulbahin ang flood sa Metro Manila. Kaya ko yan. 2 taon na proyekto, makakaya ko yan. Ang gagawin ko lang yan, gagawa lang ako ng main line na lahat ng mga tubig galing sa mga bawat bayan ay doon pupunta. At magle-lessen, hindi na ako gagamit ng motor. Kasi ang ginagamit ngayon ng MMDA, galing sa tubig sa Espanya, itapon sa kung saang dadaanan, pagdating doon sa may malapit sa Pasig, meron silang tinatawag na mga motor at ibubuga ng motor papunta sa Pasig. Ngayon, sayang ang tubig na yan. Gagawa na lang tayo ng isang tangke na malaki at ipasok natin doon. At ang mga lahat ng tubig baha ay i-convert natin, linisin, gawin natin tubig inumin. Ganon ang plano ko, naiisip ko na plano. Tapos kung tubig baha naman sa probinsya, gagawin natin tubig irigasyon. At sa iba ding probinsya, gawin natin tubig para sa palaisdaan. Para marami tayong ulam. At hindi lang tayo aasa ng isda sa Taal. Marami nang ayaw kumain ng isda galing Taal. Sa totoo lang, classmate Danilo Ligoro, si classmate Jonar Plaga, kung marinig nyo ako, si Mabel De Los Santos, ang pinakamasarap na tilapia na tikman ko yung galing sa Taal. Taal Lake. Ngayon, hindi ko alam kung may kakain pa ba ng tilapia galing sa Taal Lake. Masarap din dyan ang bangus. Masarap din dyan yung pinakamasarap dyan na gustong-gusto ko, tawilis. Parang tamban ang tawilis kasi parang kung sa dagat yan tamban eh. Yan ang maraming kaliskis. Yung tawilis maraming kaliskis. Yan sa preska na tubig yan nakatira. Diyan lumalago, diyan dumadami. Pero dihinikahit ko po mga kapwa ko Pilipino, kawawa na po yung kababayan natin sa Talisay, sa Laurel, sa palibot po na mga Batanggenyo na papalibot po sa Taal at mga Kabitenyo na palibot din sa Taal. Kawawa po sila, wala po silang hanap buhay dahil wala nang bumibili ng isda nila. Please lang, bumili kayo po ng isda nila. Hindi naman po kumakain yung mga isda na mga patay na katawan ng tao. Bakit? Kung nasabi, sapagkat po ang isda dyan, maliban sa tawilis, ang isda dyan sa Taal Lake po ay nakakulong sa net. Hindi naman babagsak ang mga isda, yung mga bangus tilapia, hindi naman lalabas ng net, papasok sa ilalim, kadulong sa ilalim ng tubig ng Taal.
para kumain ng mga buto ng mga patay na pinatay ni Atong Ang. Kay kawawa, let us campaign, let us help the people of talagang emergency na sila. Parang sobra pa sa baha na biktima na ang nangyari sa kanila na sinalanta sila. Kaya tulungan natin, kung please lang, kung may makita kayo ng mga produktong isda galing Taal, ibilhin niyo po. Yan ang tanging paraan po para mabuhay sila. Yung mga kababayan natin, mga Batanggenyo dyan sa sa katabi, sa Laurel, sa Talisay, ay mga katabi ng katabi ng Taal Lake, sa Lemery, o sa ano bang mga bayan ko, nakalimutan ko mga bayan malapit diyan, sa Tanawan, malapit din diyan. Alam mo, diyan sa pag dumaan ako, pag pumunta ako ng Batangas, pag pumunta ako ng Lipa City, dumadaan talaga ako diyan sa Rose and Grace na restaurant. Diyan sa Santo Tomas, Batangas. Kasi ang sarap ng tawilis diyan. Galing sa Taal yun. So isa lang masasabi ko ngayon, hinihingi ko kayo sa inyo mga subscribers ko, magsumigaw lamang kayo na itigil na yung mga flood control na budget na yan. Kasi walang nangyari, kinokontrol lang nila sa bulsa nila. Mas maganda, hayaan na lang ang ulan na tumawid ang tubig. Hayaan na lang natin. Basta handa lang tayo, tuwing may ulan, pag may, total, inaanunsyo naman ng Pag-asa. Sana makapag-asa tayo. Inaanunsyo ang may bagyo. Sa by bagyo, pag ang magiging protocol na lang natin, isang araw bago papasok ang bagyo, papasok na sila sa mga kani-kanyang mga tinatawag na mga emergency location centers. At doon na magbigay ng maghanda ng mga noodles, maghanda ng pagkain, 3 araw na bagyo, 3 araw mawala na rin ang tubig. Hayaan mo lang ang tubig. Pagkatapos, ang mangyari, dapat ang magkaroon tayo ng ugali sa ating mga kani-kanyang bahay na yung ating mga damit, mga personal na gamit, na kung mabasa ay hindi na magagamit, nakahanda niyan sa kani-kanyang karton. Para kung may anunsyo, 1 araw pa lang bago magbagyo bang ulan, ay alsahin nyo na, ilagay sa mabataas na lugar. Ganun na lang ang magiging ugali natin. Ngayon, magagawa ng mga tao yan kung mismo yung pamunuan, mga mayor, presidente, ay sila mamumuno mismo. Silang gagalaw. Unless may mamumuno dyan, walang gagalaw dyan. Ang tendensiya pa naman ng Pilipino, mag-antay na lang sa ulan. Hindi iniisip kung ano ang kahinanatan, kung gaano kalalim ang tubig mapunta sa kanila. Alam nyo na kung sa history pa lang, sa karanasan pa lang, kasaysayan pa lang ng lugar, alam mo na kung hanggang saan ang tubig dyan. So, ibig sabihin, kung alam mo na, edi gagawa ka na ngayon sa loob ng bahay mo ng isang lagyanan na mataas. At doon nyo ilalagay lahat ng gamit ninyo pag malapit na pag may bagyo. At kahit umalis kayo, tapos maglagay na lang ang kada barangay ng bantay para walang bantay sa lakay na kukuha ng mga gamit. Ganun na lang solusyon natin para walang budget na kailanganin. Pagawa pa ng infrastruktura, kakatkungin pa. Magandang gabi po sa lahat. Yan lang muna sa baha. Tapos ang nagbabaha, saan si Bongbong? Andun sa US. Hindi naman daw ata siya pinapansin ni Trump. So paano ngayon to? Ang vice presidente natin nasa The Hague, hindi naman siya makagalaw kasi kalaban siya ng presidente. Kasi ang vice presidente, ang papel niya sa buhay, huwag niyo na siyang hanapan ng trabaho. Kasi ang vice presidente po ay binuo yan para magdasal araw-araw. Alam niyo ba kung anong dasal ng vice presidente kada araw? Magdasal siya na mamamatay ang presidente para pumalit siya. Ganun po yun. Huwag na tayo mag-ipokrito. Sige, mag-shoutout na lang ako. Si Art Miniature, Marhay na Bangge, classmate Danilo Ligoro, Rocket, good evening, mayong gabi. Arriba, Pilipinas. So, Doc Toto, yung parting Marikina, Rizal at Antipolo, dapat hindi tinitirikan yan.
Alam mo, dapat ang tabing ilog dyan, nagbigay pa kayo ng titulo dyan. Ano ba kayong DNR? Ba't nirelease nyo para for public for alienation and disposition? Dapat yung mga lupa katabi ng ilog, hindi nyo dapat ibinibigay yan kasi ano yan, floodway yan. Natataka naman ako sa inyo. Tapos sa Maynila, wala ang lupa ninyo, wala kayong lupa para sa mga barangay hall. Magtatayo kayo, ang congressman ninyo gumagawa ng korupsyon. Itatayo sa mga kalsada. Hoy, Joel Chua, bakit ka magtatayo ng barangay hall sa kalsada? That is technical malversation. You are not authorized to build anything on a land, on a highway, or on a passageway. If you're doing that, that means to say you are violating the law. And if you violate the law in having these buildings constructed thereon, then you committed the crime of technical malversation. And at the same time, you must be imprisoned for committing the crime of what we call as Section 3E, Republic Act 3019, which is causing undue prejudice to the government. Ang kulong niyan hanggang 15 years. Kayo naman, mga congressman, mga public officers, tandaan ninyo pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, ay tandaan mo to, Kapitan Danilo Ligoro, kapag ikaw ay opisyal ng gobyerno, at kapag ikaw ay magsinungaling sa sinumpaang salaysay, ang kulong mo po ay hanggang 12 taon. At may multa ka pa ng 1 milyon. Kaya yung 215 na congressmen na pumirma sa impeachment ni Sara Duterte, lahat po sila ay nagsinungaling na kung sabihin ay nabasa nila ang reklamo na sinulat at sabihin nila na personal nila alam ang lahat na akusasyon na nakalagay dyan at sabihin nila na personal nila na alam ang lahat ng mga dokumento na kakabit dyan dahil sa katotohanan ng buhay ay hindi naman ninyo nabasa. At kaganon, pwede po kayo, dahil sinampaan nyo dyan, pwede kayong ikulong sa salang perjury. Ay, nako. Si Bergie Figuero, ayuda. Sa ayuda na ubos. Ang pera na 288 billion na para sa flood control, na-control na sa bulsa ninyo, kani-kanyang bulsa. Pinaghati-hatian, kapalit ang pagpirma sa impeachment. Kaya, konektado yung impeachment sa flood control. Kaya, tumigil na kayo ng impeachment para walang flood control. Nagka-problema tuloy sa baha dahil sa impeachment na yan. Tapos, Bergie Figuero, Racket, D+, apostrophe. Tapos, buti na lang pala, pinasira ni Yorme yung barangay hall. Ano yan, makukulong dyan. Kakasuhan ko talaga, kunin ko ng facts of the case dyan. Kakasuhan ko si Joel Chua dyan. Criminal case ang ginawa ni Joel Chua dyan. Inamin pa naman niya sa interview na siya ng paggawa. Tapos si Jason, good evening Sir Toto Kausing, may budget po yung 2024 na, ayan, iba pa yan, 5 billion, 5.5 billion na panag-control, iba pa po yan. So di plus matibay ang mga project ni Marcos Sr., yan ang legacy niya. Kita mo, San Manico Bridge, walang sira, pinapaayos ko no. Hoy, kunwari ka pa bongbong na yung proyekto ng tatay mo, sira? Hindi po. Wala pong sira yung San Manico Bridge. Ginagamit lang yan ni Romualdez na gatasan. Kunwari na palabas kayo ng 6 billion na pondo para repair. Wala namang i-repair dyan. Ang tanging repair lang po na mga tulay na kagaya ng steel bilang isang civil engineer, i-maintain mo lang ng pintura na anti-rust laban lang sa kalawang. Yan lamang po. Tapos lagi mong i-monitor yung connection ng mga rivets. Kung hindi sa welded connection, rivets, pukpukin mo lang na martilyo ng isang beses isang taon. Pag naging umido ang tunog, palitan mo. Pero kapag ting, 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 masigla pa yan. Very healthy pa. Ang mga rivets pag ang tunog, ting, 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 ting. Matibay pa yan. Tapos yung pier niya nakapatongin sa simento. Hindi naman matatanggal ang simento. Ang lalim ng pundasyon yan. Mag-retrofit kayo kunwari. Nagagalit tuloy si
Alberto Romualdez sa'yo sa pinsan niya, si Martin Romualdez. Pinalabas niya na may sira ang San Juanico. Na wala namang sira. Si Rosemary Piginan, Wilborn Palmero. Sa mga sabi ni Wilborn, tinicheck, Dok, may inspector. Ang number one na corrupt na mga engineer, yan sa DPWH. Huwag ka maniwala dyan sa DPWH. Marami kong kilala sa DPWH. May mga kilala ko engineer na umalis na dahil hindi masikmura yung mga ginagawa. Kasi ang mga kontraktor dyan, may checker kasi DPWH sa engineer. May kontrata. Ang taga-pirma, kung mangungulikta yung kontraktor, yung checker na engineer. Kung hindi pirma ng checker na engineer yan, ang kontrata, ay hindi makakolekta ang kontraktor. Kaya, narinig nyo maraming mga engineer na pinapatay dahil ayaw pumirma. Rosemary Reginan, mga mayayaman dyan, huwag gawin Diyos ang pera at sambahin dahil mawawala tayo sa mundong ito. Si Cornerman, nagawa ako doon, katuto. Ganun ba? Tapos sa Cornerman, natawa ako doon, katuto. Tapos, si Britney Spears, hindi Britney Spears. Good evening, Attorney Toto, watching from Daet, Google City. Banatan na mga buhaya. Ayan Sa kawawa naman yung Daet, Camarines Norte. Hindi na dadaanan ng highway kasi papunta sa tabi ng dagat. Dumadaanan sa Naga City. Papunta sa Albay. Tapos dediretso sa Sorsogon. Pero ang dapat sana gagawin ni Bongbong, gumawa siya ng tulay sa pagitan ng Matnog at saka Allen Samar. Malaking yan. Kaya imbis na gumawa kayo ng tulay isa pa sa gitna ng Leyte at saka Samar, ay gawin na lang ninyo ang tulay na Matnog at Allen Samar. Tapos, ang isa pang tulay, yan sa Leyte, yung malapit na sa lugar, yung isa pang hindi sa Liluan. Leyte, sa parte ng Leyte, malapit sa Surigao. Papunta sa Lipata, Surigao. Dapat gano'n ang gawin niyo para nagdugtong. Tapos sa kabilang linya naman, Batangas, Mindoro, dapat may tulay na yan. Tapos Mindoro, papuntang Boracay, dapat may tulay na. Pupunta siya muna sa San Jose. May sa Romblon Island. Tapos didiretso sa pwede siyang dumiretso sa Malayaklan para dugtong-dugtong. Tapos mula sa Malayaklan, Panay Island na yan, diretso ka ng biyahe, lalabas ka ngayon sa kung gusto mo pag-iwas, kaliwa ka. Kung gusto mo pakulot ka, may tulay naman dapat galing sa Iloilo papunta sa Bacolod, kung ano pinakamalapit. Pero tingin kong tulay pinakamalapit yan ay yung Ahoy at saka Manapla. Yan, malapit yan. Diyan na lang sila dadaan papuntang Negros Occidental, tapos Negros Oriental, tapos diretso sa Siquijor, diretso sa Camiguin, diretso sa Mindanao. Ay, ba't hindi natin binabudgetan yung ganung proyekto? Pagka ko presidente, ganun ang proyekto yung gagawin. Para ang produkto ng sa buong bansa, ikot-ikot. Okay, walang hukom na hahatol. Sige, magbubuo tayo, magsimula tayo po sa proyekto na Hukom Bitay. Hukom Bitay, tatawa. Patayo ata kayo ng Patayo ata kayo ng partido na Hukom Bitay. Mga tao ang magiging hukom. Ang jury trial ang gusto natin na tao maging hukom, hindi yung mga judge na malimit ay nabibili. Pasensya na kayo mga judge Yan talaga reputasyon ninyo Kahit na pati justice Pasensya na po kayo. Hanggang dyan lang muna tayo. Magandang gabi po. Babalik ako.